Sa mapagpalang gabi po sa bawat sa atin sa araw na ito. Kaya purihin ang Panginoon at minsan po ay muli mag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Sa biyaya niya, itulungan tayo at gabayan. Okay, ang pag-aaral po natin ay salita ay ang ating paksa po ay sa Isaiah 7, chapter 7, verse 14. Ang theme po ng ating paksa ngayon ay God here with us, kasama natin ang Diyos po. Purihin ang Panginoon. Sabi po sa Isaiah 7:14, maglilihi ang isang birhen, tatawagin siyang Emmanuel. Okay. Purihin ang Panginoon. Tayo po muna ay dumako sa panalangin. Heavenly Father, we come to you with a humble heart today. Turuan mo kami, gabayan mo kami sa oras nito ng pag-aaral ng salita. At ang bawat isa po ay buksan ng kaunawaan at isipan at puso upang mulubos namin maunawaan muli ang iyong salita na mayag sa oras nito, Ama. Salamat, Ama, na marami sa iyo ang papurit pasalamat. Ito po ang dalangin sa pangalan ng anak na si Jesus. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Itong ating paksa ay patungkol sa iba't ibang takbo ng pananaw sa buhay. Sa iba po, sabi po rito, ay aking pong babasahin sa inyo. Ang tanong pala, at naranasan nyo na po ba na minsan sa buhay nyo o madalas nakasama mo ang Diyos? Dito po ay tinatanong ko kayo sapagkat may mga halimbawa po rito na halimbawa po sa inyong paglalakad. Naranasan nyo na po bang kasama nyo ang Panginoon? Opo. O kaya naman ay pinakausap niyo ang Panginoon sa mga bagay o sa mga ginagawa niyo sa buhay. O kaya naman, naranasan niyo na rin po ba na minsan ay sa buhay niyo kinausap kayo ng Panginoon. Maraming pagkakataon po sa buhay natin ay pinakausap po tayo ng Panginoon kahit na natutulog po tayo. Isa sa mga naalala ko po ay bilang mananampalataya. Nasa Luciana po ako noon ay habang natutulog po ako ay tulog ako ang katawan lupa. Pero narinig ko yung salita ng Panginoon at sinasabi ng Panginoon, speak. At sinasabi ng Espiritu ko, bagamat tulog yung katawan lupa, no, sinasabi ng Espiritu ko. But pangalawa, nagsalita uli ang Panginoon, sinabi niya, speak. At ang Espiritu ko ay sumagot, yes Lord, speaking in tongues po. Ayun po. Kasi nagsasalita ang Panginoon, yung langwahe ng Panginoon po, at sinagot ng Espiritu ko, yung speaking tongues din ng Panginoon. At unti-unti nagising ako doon sa pagsagot ko, yung katawan lupa, unti-unting nagising na umiiyak ako sa Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Ganun po, isa sa mga karanasan po natin sa buhay natin bilang mananampalataya na lagi natin kasama ang Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Sa makatuwid, hindi po tayo iniiwan o pinababayaan ng Panginoon. Ano man yung ating galaw at kilos, nandiyan lagi sa tabi natin ng Panginoon. Okay, sa ating pong pag-aaral, ang pag-aaralan natin ngayon ay tinutukoy ni Isaiah sa 7:14 na ang birhen na magsisilang ng sanggol ay tatawaging itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y God with us. Sumas Tagalog po, version ng sa Matthew 1:23, kasama natin ang Diyos.
Okay, noong pamon po ay hinula na ito ni Isaiah. 700 years na po ang nakakaraan bago pa ipinganak si Jesucristo. Tingnan natin ang kahulugan ng birhen o isang dalaga. Sa translation po ng ng Greek po. Ang birhen po sa Griego, sa Greek ay partemos. Yan po. Yun po ang kahulugan po nyon. Partemos. Sa Hebrews word po naman, ang virgin ay, ang kahulugan po nito sa Hebrews ay alma. Alma is, ang spelling po na alma ay A-L, capital A-L, M-A-H. Yun po. Alma. Yun po. Okay, kaya napakahalaga po na sa oras na ito, sa ating pag-aaral ay napakahalaga na katanungan, kasama ba natin ang Diyos? Ayan po. Kung kasama natin ang Diyos sa pang-araw-araw na ating buhay, ay dapat po ay alam po natin to na talagang kasama natin ang Diyos. Una po, tatlong bibigyan po natin to ng mahalagang bagay na mahalaga na kasama natin ang Diyos. Una, di ka mangangamba. Yes, opo. Maraming pagkakataon, ang tao po ay lagi nangangamba sa buhay niya. So, itong mga taong to ay nangangamba dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Ito po marami mga tao. Ito po mga tao to na lagi nangangamba. Masasabi po natin sila ay hiwalay sa Diyos. Walang pagkaunawa sa salita ng Diyos at hindi alam ang katotohanan. At minsan pa siguro ang totoo baka hindi nila kasama ang Diyos. Pero mga Kristiyano po, bagamat sila'y nangangamba, alam nila kasama nila ang Diyos po. Dahil kasama mo ang Diyos, sabi ng Panginoon sa Matthew 6:25, sabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin o iinumin. Kahit na mga ibon sa himpapawid ay hindi sila nagugutom dahil hindi sila pinababayaan ng Diyos. Yun po. Sinasalarawan dito na tayo pala ay laging sinasama ng Panginoon. Na hindi, walang lugar sa buhay natin ang pagkabalisa. Dahil alam natin, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. At alam din natin bilang Kristiyano ay hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Christian, kung ikaw ay nakakaramdam ng pagkabalisa, bakit hindi ka nalang umawit sa Panginoon? Sabi po sa isang awit, He is there in times of trouble, He is there in times of need. He is there today and tomorrow. He is there. He is there. Jesus is there. Puri ng Panginoon. So, pagka umawit ka pala sa Panginoon, hindi mo na mararamdaman sa puso mo ang kabalisaan. Dahil inalis na ng Panginoon. Purihin ng Diyos, hallelujah. Ika lang po, kaya napakahalaga po mga minamahal, na kasama mo ang Diyos. Ang Diyos ang laging magbibigay sa iyo ng kaaliwan. Ikalawa na mahalaga na kasama ang Diyos, di ka matatakot. Sabi po rito ay, dito po sa verse sa Hebrews 13, verse 6 po, sabi po rito, sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya't malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon
ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng tao sa akin? Maraming dahilan ang tao kung bakit natatakot. Una, walang pera. Ayan po. Katulad po ngayon, magpapasko na, malapit na ang Pasko, maraming mga gastusin sa buhay ang tao po. At kumisan talagang sasabihin ng tao, walang pera. Na dapat sinabi sa Hebrews 13:5, sinabi po rito, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na lang kayo sa anumang nasa inyo. Alam niyo po ba, ganito ang kalagayan ng maraming tao. Hindi sila, mapera na sila, hindi pa sila nakokontento sa buhay nila. Kaya wala silang kasiyahan. Bakit po? Ganito yung mga taong natatakot mawala ng pera. Pero ang totoo, meron naman pera. Kaya lang, dahil wala silang takot sa Diyos eh. Halimbawa po yan, yung corruption sa ating gobyerno. Ayun po. Wala silang takot sa Diyos. Mahalaga sa kanila yung kami ng pera ng gobyerno po. Papasasa sila sa buhay nila. Dahil masaya sila, marami silang pera. Pero hindi nila pag-aari yung pera kanilang nilulustay. Bakit? Wala silang takot sa Diyos. Ang nakikita natin ay itong mga tao to, hindi sila sinasamahan ng Diyos. Dahil sa isip, sa puso nila, ang alam lang nila, mapera sila. Pero ang pera, ang ugat ng pera, iyan ay daan ng kasamaan. At kapag ang tao na humaling sa mga gitong material na bagay, kasalanan malaki sa Diyos po yun. Higit sa lahat, hindi nila kasama ang Diyos sa buhay nila. Yun po nakakalungkot. Malayo sila sa Diyos dahil ang dinodiyos nila ay ang kanilang kayamanan o pera. Okay, hindi lang po yun. Maraming tao na takot na sa dilim. Opo. I remember, nung nasa Luciano po ako, kasama ko ang kapatid na Conching, kailangan makross kami ng kabilang baryo bago kami makarating sa church. At talagang napakadilim po. Sabi nga ni Sister Conching, balik na lang tayo doon sa bahay ng isang kapatid. No, tuloy tayo. Takot na takot si Sister Conching sa mga oras na yon. Sabi ko, ganito, umawit na lang tayo sa Panginoon. At habang umawit kami sa Panginoon, sabi ko kay Sister Conching, kapit ka lang sa akin. So, nakalakpas kami doon sa boundary nung baryong yon, nakarating kami ng papunta sa church. Na kalmadong kalmado. At nawala ang takot ni Sister Conching. Okay, ganun po. Maraming tao ang natatakot. Ikalawa po, maraming mga tao ang nagugutom. Yes, opo. Alam niyo po ba, patawarin ako ng Diyos, patawarin niyo po ako. Aminin ko sa inyo na delay ang aking pagpapahayag ng salita. Kasi po, ang isip ko ay napunta doon sa kapatid ko dahil isang kapatid ko, na kasama na natin sa church yun, nagkaroon siya ng sakit at nakita ko kailangan niya ang suporta ko dahil malayo siya sa akin. Kailangan paggamot, bili ng gamot at pakainin po. Ang nakita ko sa kapatid ko ay kakulangan sa pagkain. Kaya itong kapatid ko, nakikita ko, nagugutom. At purihin ng Panginoon po, minabuti ng Diyos na makarating ako roon na hindi ko naman sinasadya. Kaya salamat sa Panginoon, na-solve yung problema ng aking kapatid na yun. Sa biyaya ng Diyos po. Okay, ikalawa po. Pangatlo po, may mga tao na takot na harapin ang buhay.
Sa Luciana po, meron pong kabataan doon. Ito po ay nakausap na rin ng church po. At hindi naman po siya regular na attendance, bagamat dumadalo at nagustuhan. At isang kapansin-pansin, napansin ko siya, napakatahimik kong bata. Alam niyo po ba, at the age of 15 years old, nakakalungkot. Itong batang ito ay nagbikte sa pamagitan po ng red ribbon na isang bagay. Nagpakamatay po siya. Kakalungkot isipin na mga kabataan ngayon ay nade-depress sa kanilang kalagayan. Lalo-lalo na, ibang mga kabataan po, sa totoo lang po mga minamahal, mga kapatid sa Panginoon. Marami mga kabataan ngayon na pagka sinasabihan mo, pinaalalahanan mo, hindi nila naintindihan yun. Ang sinusunod nila ang sarili nila. At pag dumating na sa punto ng buhay nila na wala na silang mapupuntahan o malalapitan o makakapitan, ninanais na nilang magpatiwakal. Kaya nakakalungkot po. Ang buhay ng mga ganitong mga kabataan sa ating panahon ay nangyayari po. Bakit po? Kasi hindi nila kinakausap ang Diyos. Well, kung mga kabataan to ay kinakausap nila ang Diyos, nakikipag-ugnay sila sa Diyos, pakikinggan sila ng Diyos. Dahil malayo sila sa Diyos, hindi nila minsan naranasan sa buhay nila na kasama nila ang Diyos. Sinasabi nila, wala silang kakampi. Pero hindi alam ng mga kabataan na ito, mayroong Diyos na kanilang mahihingahan, malalapitan. Ganyan po ang tao. Takot harapin ang buhay. Isa po dyan, halimbawa po ay ikaw ay bilang kapatid sa pananampalataya. Natitisod ka. Hindi mo mapaglabanan ang iyong sarili. Natatakot kang harapin yung katotohanan. At minsan sasabihin, siguro pinag-uusapan ako sa church ang buhay ko. Bagamat totoo, ayaw niya, meron pa rin katwiran ng tao. Ayaw niyang aaminin yung katotohanan. Pero ang totoo, ang church ay hindi nakukulang para hindi matisod siya. Natatakot siyang harapin. Hindi siya makakalaya. Dahil ang makakalaya lang siya doon sa katotohanan pagkahinarap niya. Kaya walang dahilan para sa mga Kristiyano na siya ay matisod. Kakalungkot, mga Kristiyanong nasabi, para bang popcorn yung una, putok ng putok, masigla-masigla. Ngayon, mga nauuna, siyang nahuli. At yung mga nahuli, siya ngayon ang putok na putok ng paglilingkod sa Panginoon. Masayang-masayang naglilingkod sa Panginoon. Ulitin ko po, nakakalungkot itong mga Kristiyanong to na dating masigla sa Panginoon. Natatakot harapin ang katotohanan, kaya mga natitisod. Nang totoo, wala namang katitisuran. Iniisip lang niya, natitisod siya. Nangihina siya, nanlulupaypay siya. Lumalayo sa Diyos. Nakakalungkot po. Maraming Kristiyano, ganun po ang kalagayan. Lumalayo sa Diyos, lumalayo sa church, nawawala ng loyalty sa Diyos, nawawala ng loyalty sa church. At kumisan pa nga po, burden ng church po ito. Dahil bilang kapatid, mahalaga ang kapatid na yun sa church po. Okay, dahil mahal sila ng ating mga kapatid sa Panginoon. Ganon po ang kalagayan ng mga taong takot harapin ang buhay, takot harapin ang katotohanan. Na hindi niya alam, pagka hinarap niya ang katotohanan, mawawala yung takot dahil makakasalba siya
doon sa takot. Next po, marami mga tao rin sa church po. Pag nag-o-offering, natatakot magka-offering. Nakakalungkot po. Kung minsan hindi natin maintindihan, pinagpalang mga Kristiyano, takot mag-offering. Ayan po. Okay. Ipopos lang po ako ng konti. Maalala ko po, after ng service po, kinausap po si Sister Dali. Sabi ko sa kanya, napag-inipan ko po kayo ng Sabado. Alam nyo, ang hawak niyong pera, bulto-bulto. Alam niyo po ba yung bulto-bulto? Nagyagagantong kakapal. Alam niyo po ba ginawa niyo? Kasama niyo sa chipi. In-offer niyo lahat sa Panginoon yun. Ibinigay niyo lahat sa Panginoon yun. Yung offering niya yun. Yung handog niyo sa Panginoon. At ang nakita ko, sabi ko nga sa panaginip ko, ganun katapat sa pagbibigay sa Panginoon. Praise the Lord. Sabi ni Sister Dali, na loobin naman ng Diyos na makahawak ako ng buto-butong pera. Ay, praise God, sabi ko ganun. Yan po, kaya salamat sa Panginoon. Alam niyo po ba, ganito po yung mga tao na na hindi natatakot sa Panginoon. Bakit po? Sinabi ng Diyos sa verses po ng Hebrews 13, sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man, kaya't malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Christian, kapatid ka sa Panginoon, huwag kang titingin sa tao. Dahil walang magagawa sa iyo ang tao. Pero ang Diyos may magagawa sa iyo. Merong magpapala sa iyo. Merong tutulong sa iyo. Dahil kung ikaw naman ay titingin sa tao, makikita mo ang karakas ng tao, anyo ng tao, ugali ng tao. Baka dumating sa point, magtuturo ka sa tao, pero hindi mo nakikita ang sarili mo. Na meron palang Diyos ang tumutulong sa iyo. Okay. Kaya, tandaan po natin mga minamahal, hindi tayo matatakot sa buhay nito. Dahil kasama natin ang Diyos, siya ang tumutulong sa atin po. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya mahalaga sa isang tao, nakasama niya ang Diyos. Dahil kung walay ang tao sa Diyos, wala siyang magagawa. Walang tutulong sa Kanya. Ikatatlo po, mahalaga na kasama ang Diyos sapagkat di ka mababalisa. Sabi po sa Matthew 6:25, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin. Ayan po. Malinaw po mga minamahal, mga kapatid sa Panginoon, ang sinasabi rito ng banal na kasulatan. Ulitin po, Matthew 6:25, kahit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin. Yan. Ang totoo, ang ating kakanin at isusuot ay manggagaling sa tulo ng ating mga pawis. Sa Thessalonica 4, sabi puro, yung mga tamad, huwag pakainin. Totoo po yun. Pero minamahal, mga kapatid sa Panginoon, hindi tayo dapat mag-alala. Ang isang makikita po nating halimbawa po rito ay hanggat may nakikita tayong berdeng dahon, hindi ka matatakot magutom. Hindi ka mag-aalala. Hindi ka mababalisa. Hanggat may nakikita kang berdeng dahon po. Alam niyo po ba, mga kapatid sa Panginoon, sa probinsya po, kung makikita niyo, talaga maraming berdeng dahon. Sa probinsya po, lagi nga pong pagkain namin doon ay talbos ng kamote, okra, at binibigay po nitong mga kapatid sa Panginoon.
O kaya naman po, sa kabilang, sa tapat bahay po, nangingi po kami dun ng talbos ng kamote, dun sa tanim na kamote. Wala naman po may-ari eh. Sinasabi namin, bigyan mo kami ng talbos ng kamote, tatalbusan ka namin at magpapakarami ka para marami kang mabigyan. Nakakatawa, no? Pero totoo po yun. Kaya pagbalik ko namin doon, yung talbos po ng kamote, yung tinalbusan mo ng isa, ang kapalit naman ay 5 talbos po sa isang pirasong tinalbusan mo. Ganun po. Nagiging marami. Sabi po sa verse 26 ng Matthew 26, sabi po rito, masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim o umaaniman. Ngunit pinakakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa ibon? Amen. Purihin ang Panginoon. Ganon kabuti ang Diyos. Mahalaga talaga tayo sa Diyos. Bakit kaya? Kasi, kung kasama ang Diyos sa buhay mo, special ka sa Panginoon. Bakit po, Pastor? Kasi siya ang lumalang sa tao. Kaya mahalaga sa Diyos ang tao. Kapag ang tao ay nananatili sa Panginoon, kailanman ay hindi siya pababayaan ng Diyos po. Sabi po rito, ngunit higit sa lahat, ang biyaya ay bigyan halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. At pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, ay ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Purihin ang Panginoon. Sinabi po ng salita ng Panginoon niya, pagka inuna mo ang kanyang kaharian katwiran, lahat ng mga bagay idaragdag sa iyo. Pagka sinabi ng Panginoon, gagawin niya yun dahil totoo siyang Diyos. Hindi siya magsisinungaling. Manahan ka sa kanyang salita. Sa kanyang mga pangako, mga minamahal. Kaya nga, huwag alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ay mag-aalala para sa sarili niya. Opo, magkakasala ka pa kapag inaalala mo ang bukas. Samantalang ang katotohanan, kapag kakasama mo ang Diyos, kinakausap mo ang Diyos, yung mga pangako ng Diyos sa iyo, handa niyang ipagkaloob ayon sa kanyang kalooban. Dahil ang sasagutin sa iyo ng Panginoon, yes, binibigay ko na sa iyo. Opo. Sabi po sa Pilipos 4.6, sabi po rito, sa halip, yan po, Pilipos 4.6, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Amen. Okay, bilang patotoo po sa inyo, '79 po, kami mag-asawang kapatid na Konching, at ang part-time job ko po ay nag-ahente po ako ng lupa. May lupa doon sa paliparan ay nagtataka ko, bakit ayaw mabili? Yung katotohanan po, una-una ay nakatira kami doon sa isang lugar na napakaliit, 6x8. Tapos po yung lugar ay napakasikip. At yung lugar po ay tabi kami ng kanal na mabaho pagka umuulan po. Yung maitim na burak na mabaho pumapasok sa bahay. Talaga nakakapandiri po. Ang baho ng amoy. Way back in the year 1975, ulitin ko po, merong property na binebenta na may-ari. Kaibigan ko po yung may-ari. Kinukulit ako ng may-ari. Nagtataka ako, ang dami kong dinadalang bibili ron. Nagbabago isip. Alam niyo po ba, one time pumunta po ako sa lugar,
1979, December 29 at 28 po. Sabi ko kay Lord, nang pumunta po ako doon, pinag-pray ko po yung lugar. Sabi ko, Lord, kung ibibigay mo sa akin ito, salamat. Kung hindi man, salamat din. Pero kung ibibigay mo, Lord, sabi ko sa kanya, kulang yung pera ko, ikaw na magpuno o magdagdag sa kakulangan. Dahil ikaw ang may salita, pagka inuna ay yung kariyan, ay yung katwiran, ang lahat ng mga bagay ay idaragdag mo. Ikaw ang may salita niyan. Panghawa ko ay yung salita, idaragdag mo ang pangangailangan para sa lupang ito. Ito, deal ko sa iyo, Lord. Okay, susunod ako sa iyo, kahit kapalit ay buhay ko at kamatayan, huwag mo lang pababayaan ang pamilya ko. And I claim right now, in the name of Jesus, na ang lugar nito, ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong katwiran, ipagkakaloob mo sa akin. Sabi ko kay Jesus, mangyari iyong kalooban. Not my will. Sabi ko. Bakit po? Sabi po uli sa Pilipos 4:6, balikan po natin yung salita. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasalamat. Purihin ang Panginoon. In the year 1970, December 29, God's will po. Pinrovide ni Lord yung kakulangan do sa financial na binigay ng Diyos yung lupang yon, nabili in the short. Dahil binigyan ako ni Lord ng pambili. Hallelujah! At alam niyo po ba, ako na ang bumili, purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos po. Kumita pa ako do sa lupang yon dahil binigyan pa ako ng may-ari ng komisyon. Salamat sa Diyos. Napakabuti po ng Diyos po. At alam niyo po ba, nung pagdating po ng 1980, nag-stop na po yung lugar na yon na kung saan, sabi kasi ni Pastor Papa, saan kaya tayo pupunta o saan tayo magsisimula ng gawain? Dapat sa mga bahay ng mga kapatid sa Panginoon. Kami po mag-asawa ay nag-usap at inopen po namin yung lugar na yun. Kaya salamat sa Diyos po. Na-open yung lugar, pinagpala ng Diyos ang lugar, at may mga kaluluwa na tumanggap sa Panginoon. Ayan po. Isa na po dyan, puri ng Diyos po. Salamat sa Panginoon. Isa na po dyan ay dahil si Pastor Felix, kapitbahay po namin si Pastor Felix eh. Saka si Brother Oli, ayan po. Sina Bobby, ayan po. Sina Bobby po, ayan po. Kaya puri ng Panginoon po. Bakit po? Dahil sa panalangin po, na may pasalamat, dininig ng Diyos, pinagpala yung lugar. Sa verse 7 po, sabi po rito ng Pilipos 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawa ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Minamahal, napakahalaga pala na isang tao ay laging nakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ano man ang desire ng puso mo, ng pag-iisip mo, kalooban ng Diyos mangyayari. Dahil tutugon ng Diyos sa tamang panahon, sa tamang oras po. Kalooban pa rin ang Diyos ang masusunod. Kaya napakahalaga sa bawat tao na kasama niya ang Diyos. Ano man larangan ng buhay, ano man yung mga pinagdaraanan sa buhay, mahalaga na kasama mo ang Diyos. Hindi ka mangangamba, hindi ka matatakot, hindi ka mababalisa. Kapag kasama mo ang Diyos, nakakatiyak ka na hindi ka niya iiwan o pababayaan. Ang totoo, laging handang tumulong ang Diyos. Ang totoo, kahit nakukulang ka,
maunawaan ka ng Diyos. Ang totoo, kahit na hindi sapat ang iyong paglilingkod sa Panginoon, kakalingayin ka pa rin ng Panginoon. Ang totoo, kahit na hindi dapat mahalin, ang pagmamahal ng Diyos ay nananatiling pagmamahal na may katapatan sa tao. Ganon siya kabuti. Kaya kung kasama mo ang Diyos sa buhay mo, mga kapatid, hindi ka talunan. Mananagumpay ka sa biyaya ng Diyos. At dahil sa biyaya ng Diyos, kung patuloy ka naglilingkod sa Panginoon, pangako niya, magpalakas ka, magpakatapang ka, magpakatatag ka, hindi ka niya iiwan o pababayaan. Purihin ang Diyos po. Ganong kabuti ang Diyos. Binigay ni Kristo Jesus ang buhay niya para sa atin na makasalanan. At kasama natin na siya magpakailanman. Ganon niya tayo pinahalagan. Sabi po sa Colossus 2:6, kapag ka tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay at iyong Panginoon, ikaw ay nakipag-isa na sa Kanya. Kaya mahalaga sa buhay mo, kaibigan, kapatid, sa pananampalataya. Kaibigan, higit sa lahat, kung di mo pakilala si Kristo Jesus sa buhay mo, bakit di mo buksan ang puso mo sa Panginoon? Kumakatok sa puso mo ang Panginoon sa mga oras nito. Hayaan mo si Kristo mag-ari sa puso mo. Buksan mo ang puso mo. Huwag kang matakot. Sasamahan ka niya. Hindi ka niya pababayaan. Tanggapin mo si Jesus. Talikdan mo ang kasalanan. Kilalanin mo si Yesu Kristo sa puso mo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. At ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pagpapalain ka ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Salamat po. Salamat po sa salita ng buhay. At alam ko po, mga minamahal, na pagpala po ang bawat isa. At ang salita ng Panginoon ay laging nagpapaalala sa atin. Kaya sa sandaling ito, mga minamahal, kayo po ay aking kung inaana niyan sa pangwakas na panalangin. Purihin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Heavenly Father, we thank you for this night, Panginoon. Salamat po na muli ang salita mo, Panginoon, ay nagbigay sa amin ng katuturan. Ang salita mo ay muli ay siniksik mo sa aming mga isipan at ay mga kasulatan muli sa biyaya mo ay patuloy pang sinusulat sa aming mga puso. Salamat po, Ama, na marami sa iyo. Salamat doon sa mga katotohanan ng iyong mga salita na kasama ka lagi namin, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos sa buhay namin. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang aming manunubos. Ikaw ang aming mapagmahal na Diyos. Ikaw ang Diyos na kumakalinga sa amin. Kung kami at ikaw ang Diyos na laging mapagtitiwalaan. Kung bumabagtas man kami sa lubak-lubak na daan, nananatili kang tapat sa amin. Kasama ka namin. O dumaan kami sa gabundok ng mga pagsubok o problema, kasama ka pa rin namin, Diyos, ng aming Amang Banal. Na alam namin sa pananampalataya, hindi mo kami iniiwan o pinababayaan. Dahil alam namin, Amang Banal, kasunod ng mga pagsubok o bagyo sa buhay, ay kapayapaan at kapanatagan sa aming mga puso na iyong binibigay sa aming Panginoon. Dahil alam namin sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay, ang area of my life, Panginoon, still, ang pangako mo, hindi mo kami iiwan o pababayaan dahil kasama ka namin, Panginoon.
Salamat, Amang Banal, sa gabi ito. Salamat muli, Panginoon, na lubos sa iyo, na minsan pa, minagalak mo ang aming puso. Dahil ikaw ang may kapayagan. Sa Pilipos 4:4, mga galak kami. Inuulit ko, mga galak kami. Sabi ng Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Tunay nga, napakabuti mo sa amin. Ang salita mo ang laging gabay namin sa mga pagkakataon nito, Panginoon. Kaya salamat sa sandaling ito. Muli, salamat sa iyo, Ama, na marami, at tanggapin natin sa Diyos ang kanyang pagpapala, ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang biyaya ng ating Panginoon Kristo, at ang pakikitisan ng banal na Espiritu Santo ay sumaating nawan lahat, ngayon at magpakailanman. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin ng Diyos. Hallelujah.